Tuwan-tuwa ang mga individual na nabigyan ng libreng pagkain sa ilalim ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development. Si Denise Osorio sa detalye. Hindi lang bumisita kundi nagsilbi pang service crew at tagahain ng pagkain si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ating mga kababayang walang sapat na makain. Bahagi ito ng mas pinalakas na programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa children, families, and individuals in street situations o CFISS. Sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mas pinatututukan ngayon ng Pangulo ang kampanya ng pamahalaan kontra gutom. Ang dream niya, sabi nga niya, ang birthday wish niya at ang pangarap niya, wala nang gutom na Pilipino pagtapos niya after his term. So ito, part ito ng overall drive natin. Nakabukas ang Walang Gutom Kitchen araw-araw, from breakfast pati lunch na service natin. Sa Walang Gutom Kitchen, umaabot sa halos 700 individual kada araw ang napapakain ng libreng almusal at tanghalian para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga individual na walang makain. Isa sa mga benepisyaryo si Eugene Pelaje na may 3 taong gulang na anak na aminadong malaking tulong ang Walang Gutom Kitchen ng pamahalaan. Wala siyang trabaho at kapos sa sweldo ang kanyang mister, kaya malaking tulong sa kanila ang libreng pagkain mula sa DSWD. Maayos naman po sila ng tao dito na kumakain. Maayos naman po yung trato po nila sa mga service ko dito. Okay naman po, ma'am. Naiyak din ako kasi ang pagbibigay niya bukal sa puso po. Galing sa puso po talaga na may pagmamahal sa buong bayan. Si Nanay Lucia Eldes naman, laking tuwa niya at nakasama niya sa pagkain ang ating Pangulo. Aniya, wala na siyang trabaho o pamilya sa Maynila, pero nakakaraos siya dahil sa tulong ng Administrasyong Marcos. Masaya po. Wala po akong masabi po. Mga pinsan ko, alam ko nanonood sila. Nandito ako sa DSWD, na-interview ako, kumakain. Kumakain ako, nandito si Bongbong, presidente natin. Masaya talaga lang. Bukod sa pagtugon sa gutom, tinutukan din ng Pangulo ang mas malalim na issue ng homelessness sa kanyang pagbisita sa bagong Pag-abot Processing Center na may kapasidad na 180 hanggang 200 katao bilang pansamantalang shelter para sa mga individual at pamilyang dati naninirahan sa lansangan. Maliban sa mga tulugan para sa mga babae, lalaki at mga pamilya, mayroon ring meditation room, mess hall, child minding center, staff wellness area, counseling rooms, multipurpose hall, family area, medical area, at breastfeeding area. Ni-renovate natin yung dating Pogo Hub at ginawa na nating temporary shelter kasi pag reach out natin sa kanila sa lansangan, hindi naman natin sila maiuwi kaagad sa kanilang mga probinsya. Dito sila pansamantala na mamalagi kahit na mga maximum of 2 to 3 weeks. Then, ilolocate namin yung mga komunidad nila, ibabalik natin sila doon katama na ng livelihood grant. Mula April 2023 hanggang December 14, 2025, mahigit 11,000 pamilya at mahigit 5,000 individual na ang natulungan ng Pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, araw-araw rumoronda ang kanilang mga social workers sa buong Kamaynilaan upang matulungan ang mga walang matirhan. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.